Okay, before we utter to the Lord sa atong mga gipang-gather, mga igsoon, magtuon ta sa the Book of Psalms. Ika 95 na ni nga pagtuon nato sa Book of Psalms, mga igsoon. And we are in Psalm 69. Ang atong title ani, Save Me, O God, part number 1. Save me, O God. Mabot ang time sa atong kinabuhi nga murata og nalubong sa perting lauma nga bungaw, dili bungaw ngadto sa impierno. Kun dili murata og na-trap ba? Because as we always talk about battle in Christian life, naagyan na siya. And sometimes di ta kabantay ba nalitag ta. So, anang mga panahona, mga igsoon, be sure to know whom to call. So, whom you gonna call? We call the Lord. Amen? We call the Lord. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. And thank you, Lord, for the strength that you have given to each and every one. And you allowed us to be here para sa pagampo, Lord, as you commanded us. When we give our commitment to you, O Lord, when you added us into your body, usa ana nga maong magpadayon gyud mi sa pagampo. And to pray together, Lord, as a church is very essential sa among Christian life. So please allow us, O God, to unite our faith this morning and prepare us through this message that you're going to give us, O Lord. And please use me, empower me, for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Save me, O God. Ngano nakaingon man si David, ani? Mo niya tuntunan mga kaigsunan. First part, ani, karong kabuntagon, number 1. David's suffering. David's suffering. Ato sigutan ang mga suffering ni David, mga igsoon, nga nakaingon gyud siya, luwas sa ko, Lord. So, dunay upat kabutang atong isgutan sa iyang suffering. Letter A, from his foes. Dunay upat ni ka area sa iyang kinabuhi, mga igsoon, nga nakaambag og suffering sa iyang kinabuhi, usa ni ang iyang mga kaaway. So, number 1, many hate him for no reason. May experience ba ni sa mga Kristohanon? Nga naay masuko nimo, nga may rason? Well, ayaw lang mo katingala, ayaw kaguol, ayaw ka-discourage, tungod kay giingnan natas Ginoo ana mga kaigsunan, nga you will be hated without a cause. Unsay reason? Because they hated Christ before they hated you. And He is the reason why the world hates you. So kung na-experience ni David, mga igsoon, nga wala pa'y indwelling of the Holy Spirit, how much more karon nga gikuyugan nata sa balang Espiritu, how much more karon nga ang kaluwasan eternal na. Wala na'y mahimo ang yawa sa atong kalag, mga igsoon, kundili iya lang samukon, iya nga tagaan og kanang temptation, iyang ilitag ba para pasakitan ang Dios. So, mo na'y buhaton sa atong kaaway. So, walay reason, walay laing reason. Ang usarag yung reason sa kaaway yun, pasakitan si Jesus. Unya, kung panalitan, muagrita sa iya mga pamaagi nga mubuhatag o sa kabutang, nga dili na uyon, mga igsoon, sa kabubuton sa Ginoo, it means we allow the devil to hurt the Lord. Atong gialaw ang yawa nga iyang pakauwawan, ingunana kay mapasakitan man og balik ang Ginoo pinagis tong kinabuhi. Naman na, nasuwat man na sa Bible, mga igsoon, nga pwede siya mag-grieve. Nasuwat na sa Bible nga pwede siya kanang ma-experience niya og balik ang iyang na-experience sa cross because of your sins. Ingon ana kagrabe mga kaigsuonan. So that is why
naningkamot ang yawas, kinabuhi sa mga Kristohanon, nga mapunggan ka sa gisugo sa Ginoo nimo. Because when you got saved and you got baptized, you have committed your life to bring forth fruit, to honor God, to please God. So ang paningkamot sa yawa pod, iya ka punggan nga, di yun nimo na mabuhat. So, mag-iyahay ta o evaluate sa atong kaugalingon. Have we done it? Or not yet? Kung imo lang gibuhat, have you done it willingly and faithfully? Joyfully? Kay naaman sa na nga out of obligation. Kwanto kay kita reway record. Not for record, but for the glory of God, mga igsoon. Buhato na nato. Kay naay kaaway na nikamot og pugong nimo, dapat di ka magpapugong. So, sa part ni David, mga kaigsunan, in Psalm 69, 1-4, kung ato na i-learn, kay naamag yun siya kalabutan sa atong pagpangalagad today. In verse number 1, the Bible says, "Save me, O God, for the waters are come in unto my soul. I sink in deep mire, where there is no standing. I am come into deep waters, where the floods overflow me." Tanawag kung sa iyang situation, sa iyang feelings ba, ang situation niya, mga kaigsunan, nga nalunod na siya sa laom nga lapok. Imagine ni mo na nga, okay lang kung water lang ba? Pero nakasuway na ba mo og kanang kaligo og kanang sapa, mga kaigsunan, or lake nga binimog okay ra sa ilawom? Pero pag tunob nimo, nilubong pa man imong tiil nga di nakakalihok. Nga po na paborito sa uban kay naghaman ng kasag. Ang kuyaw pag tunob nimo, nalubong ka, unya ang kasag sige na ngalanan sa imong tiil dito. Oh. So ang situation niya, mga kaigsunan, nagbaha na diha sa iyahang kinabuhi, sud sa iyang kalag ang tubig. Unya gingon pa gyud niya diri nga ang iyang situation, mga igsoon, sama siya nga naa nalubong sa laom kaayo nga lapukon, mire, deep mire, where there is no standing. Bisag unsa pa imo ibutang, di gyud lapok gud siya. Unstable. So kung atong imaginon, mga igsoon, di man ni kuan man ni kanang sa tawag ana metaphor ba. So dili man ni siya literal nga nagkalapok siya, nalubong siya sa lapok, mga kaigsunan, but situation ang gipasabot ni David. Ug mahitabo po na nato, pasabot ana, mura ta og kanang slow kay atong movements kinabuhi, unya unstable kaayo ang atong kinabuhi kay naalagi ka sa kanang dili stable nga ground, lapukon, makalakaw baka nagsakto, mga igsoon, nga pagkalawom sa lapok. Kung nagsapatos ka, hubuan jud ka. Kung nagtsinilas ka, labaw na. So magtiniil ka, magbitbit ka sa imong sapatos, unya ang imong tikang. Pitig tag-asag tikang nimo kay kuan uneasy kaayo ang maglakaw aning lapukon. Unya deep ang iyang gi-emphasize diri. Laom. Unya ingon din siya ni, and I come into deep waters where the floods overflow me. Mura na siya malumos sa problema, mga igsoon. In verse number 3, I am weary of my crying. My throat is dried. Mine eyes fail while I wait for my God. Mura na siya og paduog na sa hopeless. Gikapoy na siya, mga kaigsuonan. Dili na siya katukaw sa kagabhion. Mura na siya og mura nagmatagak iyang mata. So mao na ang iyang situation. In verse number 4, they that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Then I restored that which I took not away. Bisagwa niya gikuha, iya nga lang
gibalik. Imagine nimo kontra sama kadaghan sa buhok. Parihag yun sa atong situation, mga kaigsuonan. The world hates you. The world hates all the believers. So sama kadaghan sa atong buhok ang atong mga kaaway. Unya, kita nga mga Kristohanon, unaware ta nga nag-away-away pag yun ta. Sa kagamay na sa mga Kristohanon, kumpara sa dili mga Christians, mga igsoon, gisulti naman na sa Bible, nga mas daghan yun tong padung sa kadautan, so gamay ra gyud ang makadawat sa kaluwasan. And that is why even salvation, mga igsoon, is a controversy to many people. Kaya ni-believe man sad sila nga ang ilang pamaagi, religion nila, makaluwas nila after death. Tuwa pa man, after death pa man, kay pila ka buok tao mag-ampo, mga igsoon. Sultian ta ka, kung ang imong kaluwasan, isalig lang nimo sa mga taong mahabilin, nga moampo sila, I have a news for you. Bisan ang Pope, gisigi pag-ampo, hantod karon. Pope na na, ha? Ikaw pa. Ikaw pa. Unahon jud ka, mga kaigsunan. Unahon ka pag-process dito sa imong kaluwasan kay kanang naay nihangyo, nindot kay pagkahangyo. O napa ba'y mas munindot pagkahangyo para sa kaluwasan sa kalag sa Pope? Questionably. Ang kaluwasan, madawat nimo samtang buhi pa ka. So sa nang gidawat nimo sa Jesus sa imong kasing-kasing, gipuy-an ka sa balang espiritu, assurance of your eternal life in the time nga kuhaon na ka sa Ginoo. Gitagaan ka og kanang resibo, silyo para pagpaniguro nga ikaw igabot sa imong kamatayon, langit ka. So, anak naman ta sa Dios, nakaangko naman ta sa kaluwasan, mao na ang kaaway nato. The world, driven by the devil, as what the book of Ephesians says. Klaro kayo nagisulti sa Ephesians chapter 2, the prince of the power of the air, nga mao'y nag-work sa huna-huna o kasing-kasing sa mga disobedient children. Mao na ang kanang disobedience, dapat mawagtang yun na kay ang nag-drive ni mo ana is the devil. Nasabdan na to? In order to know and to make sure that we are following the Lord because we are obedient. Now let me ask you, are you? Obedient ba mo or disobedient mo? Kamo ra gyud makahibaw ana. Kay kamo ra may nagkahibaw nga kanang imong gibuhat out of obedience. No? Dili out of obligation. Buhat lagi nimo but your heart is not in it. That is still disobedience. Kay partial man na. Gibuhat nimo pero di ka willing. Wa na nahimaya ang Ginoo because God look it on the heart, not on the outward appearance of man. Mo ni kani atong action, mga igsoon, this will not please the Lord. Dili pasabot nga nilihok ka na please na nimong Ginoo, iya pa nang susihon ang imong kasing-kasing, tinuod ba na imong gibuhat. Amen. Unya kung dili ta magkanang careful, magkumpiyansa ta, someone is really kanang trying to disturb us and stop us from pleasing God. Di gyud na mohunong ang yawa, mga igsoon, hantod sa katapusan nimo ginhawa. For no reason. No reason. Ibutan na to, so may atraso na ko si yawa, ngano hilabtan mo ko ni. Di na kinahanglan maka-atraso ka si yawa. No? May yung pagkangapiritin akong kuyog niya sa una. Oh. Di na mo matter. Subject na ka sa yawa karon para iya kang hilabtan.
So muna, stick to the Lord. Walk with God. Listen to Him. Obey His voice. Obedience is the key, mga igsoon, in order that we will be protected by God. If we do not obey, we allow the devil to harm us. Kay ang disobedience mao'y stronghold sa yawa nga makupta niya ang atong kinabuhi, na even Kristohanon ta, we are going to live our life like unbelieving people. Mahimo tang problema bisag asa tadto. Amen. So, many hate Him for no reason. Number 2, they ridicule and mock Him. They ridicule and mock Him. In verse number 10 to 12, unya, luksot ta sa 19 to 20. Ingos Bible, mga igsoon, then I wept and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. In verse number 11, I made sackcloth also my garment, and I became a proverb to them. Grabe kayo ang pagkanang bugal-bugal sa iyaha. In verse number 12, they that sit in the gate speak against me, and I was the song of the drunkards. Tanawa nag-unsa ka pag-humiliate sa iyahang pagkahari without a cause. Kinsa may nagkuha na to, kinsa may nagmando atong mga tao nga naghimo ani niya mga kaigsunan, nagridicule niya, nagmock niya, kinsa may nagdrive ato? The devil. And don't you know that even Christians could be driven by the devil to mock, to ridicule somebody, to ridicule another believer, to mock another believer? He can do that. Muna kita ra gyud ani mga kaigsunan agdon. Mualaw ba ka o dili? No, normal na ang unbelieving people, they will do that to us. Kabisag wa mo'y encounter gyud sa inyong kinabuhi. Ang diferensya lang, Christian ka, siya di. Lahi ilang treatment. Lahi ilang tanaw nimo. Murag di ka kasaligan ba? No, kay lahi ka relihiyon. Ang makasinabot raman, ang kana ramang Muslim o Katoliko. In some point, mga igsoon, pwede na sila magkuyog. Pero ang Christian, tinuod nga believer, o ang mga unbelieving people, it's difficult to walk together. Klaro ka nag-ingon sa Bible, how can the two walk together except they be agreed? Ngayon, saan ninyo pag-agree in one thing? Nga nagsunod sa Bible ang luwas, wala man nagsunod sa Bible ang di luwas. Di ba? Nabitaw ka ng nakita na ko mga igsoon. I don't know, kasi nag-post na. Gibanatan ang tithes. O, nilib the group ko eh. Kaya ang tithes para na sa mga Hudiyo. So, ang isulti dito, ang church nga nagtudlo og tithes, wala ang presensya sa Dios. Tanawa ra na. Christian ang nag-ingon. Abot kung tinuod man nga Christian. Wa siya kasabot. Mga igsoon, if you believe nga, mingon ka, no, tanawa, sayop ganis, Pastor Gonzalo, kay tanawa o, baptist ko na. Di na mo believe og tithes? Okay. So di sa ka mo believe nga sila, naluwas ka, fellow citizen na ka sa Jew. So di ka mo tuo nga makuyog na ka sa mga Hudiyo, nga tuong niya sa presensya sa Dios. May lang ka mo kuyog, di ka gusto mo mubuhat sa gipabuhat sa Ginoo sa iya mga linuwas. Unay kapait sa tao. Naghanag ni Amen. Pero pagsunod, nagbaha ang mga nagkuminto. Di lang yung ka gusto mo hatag. Pero kuha na, individual na nga belief mga igsoon. Gisulti na sa Bible, gitudlo sa Ginoo nato. It's up to you. If you're going to ridicule God's word, if you are going to mock God's word, it's all up to you. Laliman ka na ang mga nag-tithes, gimak. Ang mga churches nga nagtudlo og tithes, gimak. Ambot kung tinuod nga luwas, mga igsoon. You are fellow citizen with the saints. Hudiyo na ka sa mata sa Ginoo. Unya, di ka apil.
kung tinuod, naaman na, gihatag nga order sa Ginoo sa mga Hudyo. That's true. Pero it is true also that when you got saved, apil na ka sa mga Hudyo sa pananaw sa Dios. Pagkaklaruhas mga bersikulo So may lang ka mo apil kuyog sa luwas unya kuyog dito sa langit pero di ka ganahan mo apil sa responsibilidad sa tagalangit. Dako kay ng problema. 19 to 20. Thou hast known my reproach and my shame and my dishonor. Mine adversaries are all before thee. Grabe kay pagsumbong si David ba? Verse 20, reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness, and I looked for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. Kasubo. Kasubo. Sa panahon sa kalipay, daghan kay makiglipay. Apan sa panahon sa kaguol, tanan, manglayas. And that is true, mga kaigsuonan. Pana, you can find true friends sa panahon sa kalisod. Panahon sa kapigot. Panahon sa kasakit. Kinsay mo unong nimo o kinsang muhunong. No? Duha naman na, nay mo unong, nay mo hunong. Bantayan na ninyo. Because there are people, mga igsoon, nga they are just there to enjoy. But they are not there to sacrifice. O nadaghan mga Kristohanon, gusto na makik-enjoy sa Ginoo. Fellowship. Di ba? Lipay-lipay. But, sa pag-sacrifice na for the Lord, wagtang ang mga Kristohanon. If they can do that to God, they can do that to you. Muna makita nimo ang mga Kristohanon nga willing mo sacrifice, mo extend og time para sa bulaton sa Ginoo. Mailhan na nimo mga kaigsuonan that they have given their life to God. Mahilan sa na nimo nga kanang magdali-dali, gusto ganahan na mo gawas na dayon sa building ba sa church. Ganahan na nga hunong na adto na ta kadalita. Where is your heart? Tuwa ka gusto to adto ka didto diretso. Mao na mga Kristohanon, mga kaigsuonan, bantayan ninyo, bantay. Asa ang iyang kalipay dapit. Ang uban gani, di pa mohuman ng simba, na, wagtang na. In big churches, invitation pa lang, abi nila, uli na. Ang uban ni forward, ang uban ni backward na. Tuwa na, nanguli na. Mahibong na ikahuman sa invitation, namalik na dito sa lingkuranan, pahak na. Asa naman ang pagkatinuod, mga kaigsuonan? Daog ang kaaway. It is us who mocked the Lord. Ang Ginoo biya atong gianha. Wa pagay na human imo nang gibiyaan. The whole Sunday is the Lord's Day. Apil ang youth program, apil ang married ladies, apil ang mga tanan nga buhaton nato sa adlaw sa Domingo is for the Lord and with the Lord. Dili na mga kaigsuonan nga kanang kwadra kanang simbara. Ang simba kanang pagwali sa pastor. Dili oy. Tibuok adlaw sa Domingo kung unsay activity diha sa church, that is with God. Iya go na tibok adlaw. Mo na maning kamot gyud ta nga tibok adlaw atog yung himamaton ang Ginoo sa iyang lawas. Kay kita man ang iyang giapil sa iyang lawas. Napaitay ni kahapon, mapahak man. Di ba? So, na'y kaaway, mga igsoon. O ang kaaway, may mubuhat, ana. He will use people, naman siya daghang katawhan, pero ang pinakasubo, kung magamit pagyud niya, hasta ang katawhan sa Dios. Mao na agyog alaw. When you're about to mock another Christian, labi na diri, kauban na to simbahan, stop. Stop. And think, will I allow the devil to use me? Di ba? Ayaw yung allow yun. So, ang yawa,
na, magpang-out na siya siyang O, na siya O. Magpang-out siya. Di, gumadaan nida. Kinta og lain, be. Mas may nang iuna na. Okay? Letter B. Letter B, source sa iyahang pain. Letter B, from his flesh. So some of David's pain comes from his own sin. Dili perfect si David. Naapod siya mga sipyat sa kinabuhi, mga igsoon. Now in verse 5 to verse number 6. Verse 5 to 6. Ingos Bible, O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. Mo agree mo nga, wag gyud natago sa matas Ginoo, mga igsoon? Ang diferensya lang, si David mo angkon og sala. Ang mga Kristohanon kasagaran di mo angkon. No? Nakalimot ta nga ang Ginoo mo pasaylo man kung mo angkon ta. Ang problema di na nato maangkon kay tinuyuan man nato gud. Pasabot anang tinuyuan, planado na imo nang gustong buhaton bisag kay baw ka sayop, imo jung gibuhat. Unsa man nimo anak pag-angkon? Diha sad ka nag-allow sa yawa nga mahilabtan kaniya. Because every sin that you commit, no, that is against the Lord, is an opportunity for the devil to hold you, to harm you, to destroy you. Every sin, mga igsoon. And that is why God said, kada sala ninyo, ilabay yun na, pangayuig yun nagpasaylo sa Ginoo, mga kaigsuonan. So, dira, nakakita nagpaagi ang Kristohanon. Okay. So, pwede na tayo magpakasala, mangayot lang yung tag-sorry dayon sa Ginoo. Because God will forgive us. Okay. Uy, may consequence na. Okay na sad. Basta, gipaybaw kadaan sa Ginoo that there will be consequence. Di ba? Labi na kung imo nagi ingana na ang imuhang kanang baruganan sa kinabuhi. Nga Ginoo mo pasaylo man, sige lang, okay ra ni. Oh. Imo nang kaybaw na kadaan nga sayop na, imo ra yung gibuhat tungod kay ang Ginoo mo pasaylo. Imagine na nimo mga igsoon, wa kakita ang Ginoo ana. O ikaw, kung ikaw ginikanan ka, ang imong anak, kaybaw siyang sayop iyang gibuhat, nya iya ra yung gibuhat kay kaybaw siya nga mo pasaylo jud ka. Unsa may imong bation? Nya nakaybaw ka sa iyang gibuhat. Ngayon ana iyang pagtuo. O di ba kusgan nimo bunal mga igsoon, ikaw ha nag-abusar ka? Di ba? Ang Ginoo pa di ka kita. Mo na musubay na gud tas balaod gud. Subay tas balaod sa Ginoo ba? Naa siya guide, gihatag sa atoa, atong sundon, kumasipyata, mga itag sorry, unya pagkahuman, repent. No? Don't do it again. Ay kabalaka, daghang pang sipyat imong maagian sa kinabuhi. Pero kanang imong yung tuyo-tuyoon, napag yung sipyat nga nagpaabot dito sa unahan, pero tinandaghana nimong problema at tubangunon. Muna mga igsoon, di na kinanglan tuyuan na to ang sala, kay daghan napay daghan. Na you cannot imagine how many sins you can commit before you die. Yan, napag yung kay tuyuan, napag yung kay gitago. Napag yung kay kanang paborito, gimintain ni mo ba? No? Di mo yun na makadaog. Kanong imo man ang gimintain. Muna makaguba sa imo ginabuhi. Hunungon na to na. No? Hunungon na to na. Wanay amen. Hunungon na to na. Kay maunay atong kaaway mga igsoon. Ang kasakit sa atong kinabuhi sometimes nagikan rasad sa atong sipyat. No? Sama sa nitabo kang David. Alright? In verse number 6, let not them that wait on thee, O Lord, God of hosts, be ashamed for my sake. Let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel. Tanawa, kung dili ka muhunong, ingon si David, Lord,
na ako makasasala ko, kay baw ka sa akong pagka-foolish, pero ayaw itugot, Lord, nga naay mas tambol, naay maguba ang kinabuhi, tungod na ko. Kay kung magpabadlog ta, mga Kristohanon, somebody is watching, sila ma-destroy. Nag-worship sila sa Ginoo, nindot kailang kon sa Ginoo, tungod sa imong gibuhat, nihulog sila. Muna yung gihangyo, mga igsoon sa verse 6, let not them that wait on thee, O Lord God of hosts, be ashamed for my sake. Nagpaabot si Ginoo, pero naunang, paabot si Ginoo, tanawa, naong. Unay mga tao, ningon si David, let not those that seek thee be confounded for my sake. Nangita si Ginoo, pero nakakita si mo kinabuhi. Uy, wow, dahil ka. Ingali kinabuhi, di ay ka nang mangita si Ginoo. Maglibog na sila. Diha na ta manubag sa Ginoo, mga kaigsunan. Nga kung kaning atong kinabuhi, makahatag nagkalibog ngadto sa mga naningkamot og ila sa Ginoo. Because they think that the standard is you. Kay dugay na ka nga Kristohanon. Muna kita sa atong pagpangalagad, sa pastor, daghang mga pastor nga nag-una na, but they are not the standard. The standard is the Bible. Dili pasabot, dugay na sa ministry, sakto tanan. Muna mag-careful ta. I cannot also say na ang akong tanang buhaton, may insakto gyud tanan, wag gyud sayop gyud mga igsoon. Muna di gyud ta mo tan-aw og tao. Ang atong tan-awon ang Ginoo gyud, because some point sa ilang kinabuhi, masipyat pud na sila. Unya, wata kay barsitag sunod ka man, nasipyat na, nya sunod gyapon ta. Are you listening? Muna ayaw kopya. Ang pinaka-safe gyud, sunda ang imong pastor. Kaya nga naman, kung masipyat manggani ang imong pastor, absuelto ka because you are just following God's order to follow your pastor. Maunay pinaka-safe ninyo, mga kaigsunan. Inuta mo, di magyuta makuan, di magyuta nato ma-perfectanan. Pero dakong sayop, kung ang imong sundon, lahi, dili ang gihatag sa Ginoo nimo. Sayop na nadaan. Bisag unsa pa nakasakto, sayop na nadaan. Amen? Pero kung imong gisunod, kung kinsa to'y gi-intrigo sa Ginoo nimo, imo ra gyud gisunod for the sake of God, mga igsoon. Ini ka kuan na pakgangon siya sa Ginoo, ang pastor makarealize siya, unya pagkahuman iya na yung i-correct ang mga tao, correct gyapon. Kaysa mura ka magdag latos ba? Pastor, sayop na ka, pastor. Nya sakto na imo gibuhat. Dili ta mo ubay ni pastor kay sayop na siya. O sakto imo gibuhat. Di ba? Sayop na. Imo unta gi-support. Ingon ana na mga igsoon, because you cannot change the pattern. Iyam guni sa Ginoong buluhaton. Ang pastor gibutang sa Ginoo, Ginoo ray makatangtang. Ang mga membro gibutang sa Ginoo, Ginoo ray makatangtang. Dili pwede ang pastor manangtang og membro. Labaw na ang membro, di pwede manangtang og pastor. Iyam ni sa Ginoong kalihukan. O bitaw na, bisag unsaon na to, mag-antos na lang ang pastor, mga igsoon, bisag unsa kagahig o sa mga membro, mag-antos na lang ang pastor. Mo na mamatay sa iyo ang pastor kay sige magkaguol. Di ba? Bugat naman according sa Bible, kung dili mo mag-obey, grievous. Bugat para sa pastor. O imagine ninyo, kung bugat para sa pastor, o ikaw na lang magunahuna kung bugat ang pagpangalagad. O sa may hinungdan nganong bugat? Because you did not obey. Nagsubay naman sa mga bersikulo mo, nag-ingon sa Ginoo. Mo na, sunod yung ka. You need to remember, you need to obey them nga nag-rule over you, nag-teach nimo sa pulong sa Ginoo para dili grievous, para dili burden para nila ang pag-serve. Unya, unprofitable sa nimo kung dili ka mosunod. So, apektado ka. Bugat para sa pastor ang pagpangalagad,
So, apektado iyahang ma-stress siya, labaw na kang apektado. Di ba? So, inumduman na to. Natin kaaway. Flesh. Flesh. Diha magikan sometimes ang atong pain. Kita maoy nagmugna mga kaigsunan. Kita'y ni-desider na ma-in pain ta because of our sin. Letter C. From his family. Nakaangkon siya og sufferings gikan sa iyang pamilya. His own brothers have turned against him. This is normal mga kaigsunan. Because usa sa gamiton sa yawa, those people who are close to you. Now, unsa pa may laing closer mga igsoon than a brother. Di ba? Ang nakalupig na gyud ang atong relationship sa Ginoo. Closer than a brother. Ang atong relationship diha sa Dios, mao ra gyud nakalupig ani. Pero kung atong unahon, maapektuhan jud ka ang imong biological kanang siblings nimo ba? Gamito na sa yawa to turn against you. Sakit na. In verse number 8, tanawa, I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children. Wa na gitagad. Inig-uli nato dito sa atong lugar, mga igsoon, ang ilang tanaw na to, lahig relihiyon. Lahig relihiyon. Tagdon ba ka? Di na. Himamaton ba ka? Di na. Kaya nga naman, you don't belong. Muna nagtabos kay David, gikontra gyud siya mismo sa iyang igsoon. Ni kontra niya mga igsoon. So, another suffering. Di ka mag-goal ana nga kadugo nimo. Ni kontra. O karon ato iyabo na to karon sa atong kinabuhi ba? Ni surrender ka sa Ginoo, naglagot nimo mga igsoon nimo. Nibiya ka sa imuhang trabaho, kay ni surrender ka sa pagpangalagad sa Ginoo, naglagot sila nimo. Kaya nga naman, di nakakahatag nila. Lain og kalagot ba? Di na sila kaduol nimo, kay wa na kay kwarta. Mao na di gyud ta katuo, basta naa sa Bible, iya sa Ginoong pulong, kung buhaton na gyud na nato, tinuod gyud na, mahitabo ang mga panalangin mo abot. Pero dudahan na to, kalagutan na to, imo na na. So kay gitudlo man na, atong buhaton, ni-epekto sa nituo. But never mo epekto sa nagsuway-suway lang, sa way pagtuo. Diba? Many people hated, especially giving. Nga gipanudlo sa Bible. Kung mayroon ka, imo gyud nang suruyon gyud na nimo ang tibuok Bible ba? Imo gyud nang i-take down nimo ang tanang bersikulo nga mga giving, mga igsoon, malipong ka kay wa pa jud ka kasuway gani bisag 1% lang sa ilang hinatagan. Unya makita nimo sa Bible mga igsoon, sa panahon lang ni David ug sa iya mga katawhan, laliman ka niingon sila nga niingon si David nga kinsa man me nga mohatag ani nimo Lord, imo man hitanan. Pero ang mga Kristohanon, grabe maka-question. Diha pa lang daan. Diha pa lang sa statement ni David ba? Sa dihang ihatag ang iya mga katawhan. Pag-ingon niya, kinsa man mi nga manghatag ani? Nga imo manitanan. Diha pa lang daan mga igsoon. Wala gyud kay questionon nga giving nga nasuwat sa Bible. Unya, kanusa man na nausab nga dili na siya'y tag-iya. Kay makaingon po ta, nangausap na ning giving, kay dili na ni gi-allow ning tithes. Kasi nagtudlo sa tithes, Ginoo. Na nausap ba ang iyang ownership? Nga pagkuan man na, pag-announce man na nga God owns everything. Pag-uli na to sa atong first fruit, pagpasabot na nga, imo ni tanan, Lord. O kano sa man nausap ang iyang ownership, minabalhin na sa imuha. Wala gina nausab.
Mao na kita ay pataka mga kaigsunan og tuo kay naamay ni sulti. Wa kay baw gigamit pud na sila. Now, our family is one of the biggest tool that Satan can use in order to discourage us. Lima ka i-disown ka. I-disown ka. Kaysa dihang nag-uli na ka sa imong tithes, naghatag na ka sa imong offering, mga kaigsunan, siyempre, mabuhin na imong hatag nila. Mingon na sila kanang imong simbahan, maug yun na hinungdan, nganong di nakaka-participate ani ato ang mga kalihukan dire. Oh, inigpista, ikaw to sa una, ang kusog kayo, manghatag og ilimnon, karon di na. O di ka kalagutan, ana? Ikaw gyud mo kuan ba, ako tanang ilimnon. No? Bottomless. Unya, naluwas ka. Nawala na tanang ilimnon. Problema doon na sila ron. Mga kada pista, maglagot sila nimo. Kada Pasko, maglagot sila nimo. Kay wa na sila kadawat og regalo. Tawa na. Family. Mao na usa sa gimension ni Christ pangigsoon, if you want to be my disciple, hate your mother, hate your father, hate your brother, hate your sister, hate your children, hate yourself. Apil ka, ay kabla ka. Oh, na-misunderstood. Ako di ay kalagutan, akong ginikanan, unsa ko nang Ginoo ha. Dili, gi-explain na mga kaigsunan sa Ginoo. If you cannot love God above them, no? If you love your parents above more than God, if you love your brother more than God, if you love your children more than God, if you love yourself more than God, you are not worthy nga mahimong disciple sa Ginoo. Mo na gipasabot sa Dios. Mo na kapait ani mga dautan ug gunahuna mga kaigsunan, sa dihang musulti ka, ila man dayon gamiton para gubon ka. O di ba mo na nadunggan nato karon sa atong panggobyerno? Naay musulti dire. Ila gyud ipaningkamot nga mao lagi na iya pasabot bisag di god. Kaya kabantay mo mga igsoon, it's the same devil. Parihara yung yawaa nga naglihok mga kaigsunan sa mga utok sa mga tao nga di mahinadlukon sa Ginoo. Wa be sayo pa to. So ingon na ba ang style mga igsoon? When you say something, they will change it. They will make it into something na mura ba og kanang nakahimo na kag krimen. Sa imong family, musulti ka. Ila din ang himuon nga bugat kayo nga isyo. Malagot silig samot nimo. Murag wa mo ka experience pa na sa inyong pamilya. Na wala pa mo ka experience na sa inyong pamilya. Lisod kay sabton, naglagot mo sila way. Mo ni ang answer mga igsoon. Mo ni ang tubag. Nahimo na kang stranger, so who you? Oh. Di ba? Nahimo na kang alien, wa na ka, kadlok ka na ka. Likaya na ka. Ikaw ba alien? Kita mong alien, duulo ninyo? Pasilpi mo? Kaya ba, mataon sa ipasabot na ng alien, dili sama na to. So sa ato pa, tingali, usay mata, na itunggoy-tunggoy din taas, no? Ang ilang dunggan, murag antena, ano ba? Alien. Dili sama na tong itsura. Oh. Alien. O mag-selfie-selfie ka? Uy, alien ay. Wala eh. Sa mga picture. Family is good. But they are one nga pwedeng gamiton sa yawa para i-discourage ka. Suffering, mga igsoon. Letter D, from his faith. From his faith. David is mocked for his faith. And he feels insulted when people insult God.
Ingon ana siya ka matinud-anon ngadto sa Ginoo nga kung naay mag-istorya og lain bahin sa Ginoo masuko man siya. So sana sa iyang suffering mga igsoon. In verse number 7 and verse number 9. Ingon sa Bible, because for thy sake I have borne reproach, shame hath covered my face. Nakaangkon siya og kanang reproach, tanawa, for thy sake. For thy sake. For the sake of God. Look at verse 9. For the zeal of thine house hath eaten me up. Mura nag kanabitong wa na siya laing og sa karon pang panahon na puro sila ka sa church asa man ta atuta sa church. Ang imong utok ba puros na lang church. Ingon ana na ang image nimo, ang mga tao tanan nakaibaw na nga baptist ka, nakaibaw na sila tanan nga ikaw kanang Kristohanon ka unya faithful ka. Nakonsumo na ang imong kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo. So for the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. Siya mo'y nagpasan, murag iyahang kuan ba? Tanan nga istorya against sa Ginoo, murag iya nang gi-absorb. Diha nakuha niya suffering mga igsoon, but this is a good one. Makita na to unsa gyud kalidad ni David kabahin sa iyang pagtuo sa Ginoo. O karon makadungog ka ang kanang lighthouse ingon sa ka bitaw. Apil pa ka. Ikaw pinaguna-una. Mo na kapait. Ikaw mismo mao'y nag-ridicule sa imong kaugalingong simbahan. Asa naman ang imong pagtuo? No, kinsa may guilty diha be? Kaya mong simbahan ba? Allah, careful ka. Because God is listening. God is listening. Unya, tanan nga words nga imong buhian mga igsoon, di gyud na kanabitong ibaliwala lang sa Ginoo because gipakamatyan gyud niya. Wa gyud tay katungod mga igsoon nga manguminto sa simbahan. Wa gyud tay katungod mga igsoon nga mo say og negative sa simbahan. Kaya kung sumahon gani, you've done nothing. Maybe you did something, but is it what God wanted you to do? So kung imo na susiyon, di mo igsugos Ginoo nako, you've done nothing. Unya mo comment ka sa kanang buluhaton sa Ginoo. Unya kanang wa kay nahimo. Ako yaw kaayo na. Naamay na minaw. Mo na careful kita. Instead nga magsige tag comment, do something. Do something. Kung nakita ka sayop man ni mga igsuon ako diri sa pagtuo O ni usa may tan-aw nimo sakto naa as Bible ba? Unya mo oy gi-push diri mga igsoon sa kanang pulpito. Do it. Para ma-differentiate sa mga naminaw nga asay sakto asay di. Di ba kaysa ang katong wala ni sunod sa kanang mando sa Ginoo diri unya murag maunay nang gawas nga sakto. So sayop na ang pastor. So, sa klase kinabuhi man ang padulngan ani simbana kung mao nay may tabo. Wala. Mao na nga bisag pila pa ka tuig ang mulabay. Pag ingon ana ang status sa simbahan, there is no victory nga makabot sa simbahan. Why? Because divided man. Divided. Wala man nakaangkon gyud sa pagtuman kay ang gipangayo sa Ginoo obedience ra man gyud. So, unsa may tabo? Suffer. Ang church nag-suffer. Di ba? So, tungod sa kanang pagtuo sa pastor, yan ingon ang Ginoo, kanang faith sa pastor sunda. Wa ka ni sunod. So nag-suffer ta because of that faith.
because of that faith. So sometimes, kaning pagtuo mga kaigsunan nga, dili ka kasunod, imong imak. So, makaproduce na siya og pain. O naliman ka, nindot na kayo ang atong kwan, nindot na kayo, kwan na kanang, hanay na kayo ba? Pero wa may nituo. Wala may nituo kay puros man fearful, unbelieving. Resulta, abominable. Di ba? Whoremongers na. And all liars. Kaya nga naman, nag-amen-amen. O niya, dili dito. Murag taga-impierno. O niya, luwas man tinuod ka ha. Di ang ending, suffering. Nga naman, giluwas na ka sa Ginoo, but you are trying to live your life like an unbelieving people. Sama sa mga tao nga padung dito sa impierno. Unbelieving. Walay pagtuo. So mana, if you really love where God put you, no, in His body, the church, you love the church. Never say anything against it. Diba? Kaya kung imo na i-review, ato mo yun ang i-record ang atong mga preaching, i-review tanan, asa man diha dapit ang imong angay komentuhan. Sa akong gitudlo ninyo how to live your life to match up with your responsibility as a disciple, asa man diha ang sayo. Pero makadungog mo diha sa mga sa YouTube nga ninduto encouragement, oy di gyud ay maayong manabaho tano, nasakto sila, pero ang imong pastor gisig ingon nimo, di jud ka mutuo. You see? Pero atos gawas, tuo mo. Kisa may gihatag sa imo ha. To guide you, para mainsakto ang imong pagpangalagad sa Ginoo. So di ka mutuo sa guide, pero paglingin nimo sa imong kinabuhi, nakita nimo ang result sa giingon sa imong pastor. Nya naanad na lang ka ang ginabuhi ah. Wa na ilay panahon ba? Wa na hasta sa imong pamilya, wa na kay panahon. Job is a killer of time. Time killer yun na. Dream killer. Dunay usa ka motivator nga niingon, job is a graveyard of dreams. Asa magkakaroon? Naka sa job, lugnanan na sa pangandoy. Kay wagi pangandoy maabot diha. Kay ba naman mo, when we talk about dreams, kay ba naman mo unsa na ang mga butang? Dinagko yun na, di magka magdamgo mga igsoon ginagmay. Mangandoy naman lang, dakuan na lang. O karon, kung job ra imo saligan, maabot na nimo. Mabitaw na pagamyan na nimo imong pangandoy. Imbis ganahan kag upat ligid, duha na lang ka ligid oy. Niya sa duha ka ligid, kategory man sa na may kanang Harley Davidson. Na may big bikes. Na may Yamaha mga igsoon nga big bikes sad. Na may BMW nga big bikes. Kung gusto jud kag motor, wala na pastor. Pagamya na to atong dream. Okay, isibo nimo kung asa ka. Pero kung ang Ginoo may imong source, is there anything big for God? Is there anything hard for the Lord? But ang problem is, your faith gives you pain. Your faith is so small. Kamay kayo. Dili enough makapalihok sa gahom sa Ginoo. Arang-arang ning faith ni David. Kay gisaway siya tungod sa iyang pagtuo. So pili ka. Pili ka. Ang Ginoo mo ingon nimo, O thou of little faith? O nakaangkon kag pain tungod kay ang mga tao moingon, grabe ra sa kag pagtuo eh.
grabe kay pagtuo, dako ra sa kay pagtuo, sobra ra sa naimoy. It's too good to be true. Mga igsoon, ako mo ingon jud ko ninyo, kanang too good to be true, dili tanan sayop. Because going to heaven is too good to be true. Do you understand? Having a mansion in God's kingdom is too good to be true. But it is true. One day, I will go there. Is it too good to be true? No. Because the Bible says so. God will open you the windows of heaven and pour you out a blessing if you return your tithes. Too good to be true. Di ba? Too good to be true. Manang uban, di na mo to. But the Bible says so. Magdepende na sa imong faith. So what do you want sa imong faith? Na? Either way, masakitan na magyud gyapon ka, mas may na ni mag-suffer ta sa istorya sa mga tao. Tungod kay dako ra kay ta pagtuo. Kaysa usa ka nga maingnan sa Ginoo, kagamay ba nimong pagtuo dodong? Bisan pag iswag sa balde, di gyud maiswag. Diba? Pareha na ni Juan Tamad ba? Lami akan ons bayabas. So, higda siya dito. Waton tikang matagak ka. Katkaton pa lang to niya. Wagi pagtuo. Tara, ito ni tungtong ng uwak. Wa na, gito tuwak-tuwak. Uy! Shoo! 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 Ano? Gikao na silanggam. Di ba mo na kasagaran may tabo? Because you did not follow. So, ang imong mga dreams, tuwa na naangko na sa mga tao, anang uban, sige na, sana all. Mo na na permili mo isulti, sana all. Unsa naman tani. God can provide anything. Only believe. Only believe. So, ato na ipadayon, sunod Sabado. Ang part 2 ani. And hinaot pa nga natin na learn. Na atay nakatunan, i-apply na to gyud sa atong kinabuhi mga igsoon. Save me, O God. Adto ra gyud ta sa Ginoo mangayo mga kaigsunan og remedyo, kaluwasan sa atong situation. Kung giluwas niya ang atong kalag, how much more ang atong sitwasyon. Amen. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Salamat sa opportunity nga makadungog ni og mga panghitabo sa kinabuhi ni David nga naka-encounter siya og daghan nga sufferings. And we believe, O Lord, nga dili ni isolated case kay ma-experience din namo Lord sa among kinabuhi. And thank you so much for instructing us what to do when it happens. So please Lord, allow us to remember this. As you promised that it will be the Holy Spirit that will remind us so that we will be able to use the message that you have given to us, O God. And thank you, Lord, for this opportunity also to pray. And please, Lord, unite our faith as we pray together, O God. And this is for your glory. We pray in Jesus' name.